gumastos pero ma-achieve pa rin natin ang ating travel goal. So, let's call on stage the Poor Traveler and Go Negosyo Special Award for Travel Content Creator for 2023, Yosh Dimen and Vince Carlos. Hi everyone! Magandang tanghali po. I'm Vince. I'm Yosh and kami yung guys behind the Poor Traveler blog. Yes So po. makikita, kung meron sa inyo na may kakilala sa amin, meron kaming YouTube, TikTok, Instagram, and blog. Yun. So we've been travel blogging for the past, 14 years. So 2010 kami nag-start, wala pang Instagram, Wala pang Instagram, wala pang TikTok. TikTok. Pero nagsusulat na kami tungkol sa mga trips namin. And so over the past 14 years, ang dami na namin napuntahan, but it all started here, sa trip na to. Hindi ko na sasabihin kung saan, pero yung trip na to, very memorable siya kasi we booked a resort na nasa separate na island. And to get there, kailangan mong magbangka. And ang problem is, pinapunta kami sa isang wharf, na hindi yun yung madalas ginagamit na port. So, walang tao, nag-tricycle kami papunta doon, kami lang yung tao. And then 2 hours na, hindi pa dumarating yung bangka. So, isipin nyo, pati nga yung paa namin, pinicturean na namin. Sobrang pagka-bore namin sa araw na yon. And yun, actually, na-realize namin na parang hindi na tayo sisiputin. So nag-book na lang kami ng bago, naglakad kami sa gubat hanggang makarating sa highway, nag-book kami ng bagong resort, nasira yung budget namin, ang budget namin nun sakto lang. So hindi na kami nakaikot. So because of that, we decided na, alam mo parang ang gandang isulat ng mga misadventures natin. Ito yung first trip namin together. And every time magta-travel kami, laging may nangyayaring hindi maganda. Usually may kinalaman sa bangka, masisira yung bangka, ganyan. Kasi hindi namin napaplano ng maayos yung trip namin. So, ang goal namin is mag-share na experiences namin and turuan yung mga Pilipino kung paano magplano ng trip para hindi sila matulad sa amin. Kaya siya poor traveler, kawawang traveler. So, yun. So, actually, this presentation will start and end with a bangka. So, mamaya makikita nyo ulit yung bangka na yan. So yun, so over the past 14 years, we created this blog. We've been all around the world as part ng pag-cover namin ng iba't ibang destinations. Para sa blog namin, kasama yung personal trip, na-invite na rin kami to different speaking engagements to Thailand, yan may pagpiyok nagbibinata. Thailand, Turkey sa World Tourism Forum sa Istanbul, TBEX Europe sa Greece, and even Kazakhstan, in-invite kami to talk about travel blogging. And later this year, we'll go to the US to do another talk. Yan. Ayan. Aside from that, na-recognize na din kami ng BBC, CNN, and Time Magazine. And awarded na din yung blog namin, yung mumuti namin blog, sa USA Today as Best Budget Travel Blog in the world. So, super thank you. Ayun, super saya lang sa feeling na ma-recognize ang international community about yun. sa work namin. So medyo nagyabang lang kami ng konti. So promise yun na yung last. Yun na yung last, guys. Pero yun nga, dahil sa dami na napuntahan din naman namin and sa mga recognitions na yun, kumikita na rin kami. Pero may option na din kami na nomadic nomads. Kumbaga, pwede kaming tumira abroad. Digital nomads. Yes, pero mas pinili naming bumalik sa Pilipinas. Mas pinipili pa rin namin ang Pilipinas. Hashtag tama. piliin ang Pilipinas. Oo, kasi we love the Philippines. Hashtag Yes. love the Philippines. Okay, so today we're gonna give you tips kung paano makaka-travel sa Pilipinas on a budget. Usually, when we do this talk, it's usually 2 hours long, pero we only have like 10 minutes. So we'll just give you 3 major tips. And kung gusto niyo ng mga detalye, marami naman kaming mga videos online, pwede nyo kaming i-follow. Pero ito, papaspasan lang natin. Starting with tip number 1, go anywhere. Alam nyo, sa dami ng mga napuntahan naming bansa, nare-realize namin parate na sobrang lucky natin na sa Pilipinas tayo nakatira kasi sobrang ganda ng Pilipinas. Maraming bansa yung parang very limited yung mga tourist spots. Pero tayo, kahit saang probinsya tayo mapadpad, meron tayong mahanap na worthwhile. Yun yung sinasabi namin na go anywhere. May nagtatanong sa amin, how do you decide where to go?
And ang sagot namin dyan is we let piso sale decide where to go. Kung saan na sale, doon yun yung ibubuk namin. It doesn't matter kung hindi namin alam yung destination na yun pa. For sure, may mahahanap kami na magandang magagawa doon. Example, years ago na to, nag-sale yung Katarman. Alam niyo ba kung saan yung Katarman? Northern Samar. Wala kaming idea kung anong meron doon, pero binok namin, nakasale eh. Grabe, sobrang ganda ng Northern Samar. Biri Island, one of the most breathtaking destinations we visited. Lauang Island, wala masyadong tao. Wala ngang hotel doon nung nag-visit kami, pero sobrang ganda pa rin. And even napuntahan nyo na yung isang lugar. Kunyari, Bacolod, one of my favorite destinations, Bacolod. Nakapunta na ako ilang beses na. Tapos nag-sale ulit yung Bacolod, i-book nyo pa rin. Kasi ang dami nyo pwedeng puntahan na sa Bacolod ka magagaling. It will take you to Lacawon, to Sipalay. Sipalay, sobrang ganda. Danhugan Island, isa sa favorite island destinations namin sa Kawayan to. Yun. And consider underrated destinations. General Santos, maganda ang city, pero it's also your gateway to South Cotabato. May Mount Holon, Lake Cebu, and even Sultan Kudarat, pwede niyong mapuntahan from there. Mindanao is very underrated, sobrang ganda, and hindi siya ganun kamahal. Yun. So, marami kaming tips, pero hanapin nyo na lang sa mga channels namin kasi limited lang yung time natin Or dito. i-message nyo kami sa TikTok, Instagram, Facebook. Nagre-reply kami, guys. I-message nyo kami basta't marami kaming time. Nire-replyan namin isa-isa yan. So ito, tip number 2, be open-minded. So ang ibig sabihin namin sa be open-minded is wag tayong matali dun sa alam natin na details about sa destination kung paano pumunta doon. So perfect example dyan is Gigantes Islands. Most people think na ang dapat na airport na puntahan nyo is Iloilo Airport. Pero alam nyo ba na ang pinakamalapit na major airport dito is sa Rojas, sa may Capiz. So kung manggagaling kayo ng Rojas, Capiz, pwede nyo puntahan ng Gigantes Islands. Another example is Caramoan. If wala ng flight, alam naman natin mabilis ma-book yung mga flights Panaga, ang pwede nyong option, alternative is Catanduanes. Lalo if mag-island hopping lang kayo from Catanduanes to Caramoan, kayang-kaya. Pero Vince, it's not just about flights. Kasi Yes. minsan natatali tayo sa paghahanap ng flights. Meron tayong mga destinations na pwedeng puntahan by boat, by ferry, by Roro. Perfect example, Romblon. Sobrang daming beaches na magaganda sa Romblon. And in fact, this year nilabas siya, kasama siya sa top 50 world's best beaches. May secret lang natin to, kasama kami sa mga judges. Pero yon, literally pinili namin yung Pilipinas. So this is Bonbon Beach, sobrang ganda dito and marami pang iba. And yon, marami. From Batangas Port, ang daling pumunta ng Romblon. And may iba dyan Boracay. overnight. Yeah, Boracay, Coron, merong mga ferry papunta doon. So hindi nyo kailangan na matali sa flights parate. Yun. Meron na rin namang mga, kunyari ito, mga tourist class. Kung gusto nyo aircon life, meron naman sa mga ferry. And yun. Next is accommodation. So, wag tayong maano sa mga hotels lang na alam na natin medyo may kamahalan. May another option like mga homestays, guest houses. Perfect example ng mga destinations na to is Sagada or Batanes. Yan. Mas budget-friendly sila. Basta make sure lang na kung mag-homestay kayo, yung registered para din Yeah. sa safety natin. Ano ba yung tip number 3, Vince? Tip number 3 natin is travel in groups. Kasi alam naman natin guys, for example, mga island tours, yan. Ang nirarentahan kasi natin dyan is yung bangka. Eh, pag di-divide natin yung bangka, kung konti kayo, mas mahal. Pero kung mas marami kayo, mas okay kasi mas marami kayong maghahati-hati sa expenses. Pero guys, ingat lang tayo sa mga drawing friends natin ha. Joke lang po. Yan, kung may mga drawing friends tayo dyan. Tapos,
Ayun, Ayun. Tawi-Tawi yung perfect example. Ayan. Ang laki nung binayad natin sa bangka kasi 3 lang tayo nung time na yon. Magkano yung binayad natin? Huwag na nating sabihin, malalaman nyo na lang. Mahal talaga, guys. Pero kahit kung halimbawa mag-isa kayo, 2 lang kayo, meron namang mga group tours na pwede nyong salihan. Pero kasi may mga destinations na hindi pa uso yung mga group tours, like kunyari nga sa Tawi-Tawi, kasi konti lang yung turista, doon kayo mapapamahal eh. So ang pwede nyong gawin, Is hanap kayo ng mga fellow travelers sa mga restaurants or kung sa mga kayo pumupunta, and then Oo. pwede nyo silang kontatahin na, uy, gusto nyo ba mag-island tour? Ito Oo. yung namin ng mga rates pwede natin paghatian. join forces. Kaya Yes. maganda sa hostel minsan eh, may namimit kang ibang travelers. Ayun, ano na ba tayo? Ayan, wait. Wait. Ayan, so meron, yun yung 3 major tips namin, pero kaya kami nag-wait dito, kasi gusto pa rin namin kayong i-remind to spend when you can, if you can. Hindi pwede kasi na parang lagi lang tayong take sa destination. Dapat kung kaya naman nating i-afford, di ba, gumastos naman tayo. Kami, we advocate DIY kapag kaya, pero nire-recognize namin na hindi lahat ng tao kaya yung DIY. May mga seniors na hindi kaya, may mobility issues, family, may bata, or talagang ayaw lang nating magplano. Go ahead, join kayo ng group tours. Walang problema doon. Don't let anyone make you feel less of a traveler by joining a group tour. It's okay. Pero ang lagi namin masasabi, get a guide. A local guide, kasi iba yung pagka-appreciate nyo sa lugar kapag may local insights. Hindi siya parang, ay, akala nyo bato lang, yung pala may bayaning namatay dun sa bato. Mami-miss nyo yun kung wala kayong guide. Sobrang important nyo nun. And it's also a great way to contribute to local economy. Kasi hindi pwede, di ba, lalo na sa mga destinations na bihirang puntahan ng turista. Like Basilan, for example. I mean, bihira na ngayon turista doon. Babaratin pa ba natin sila? Di ba? Mag-contribute tayo sa local economy. Yun, di ba? Sobrang ganda ng Basilan. True. Ayun. And along the way, lalo na kami, kung may content creators ba dito, yun. Kung may bala kayo maging content creators, maging vloggers, along the way, may mamimit kayo ng mga small businesses, mga guides, ganyan, na, and tayo kasi mga content creators, nandun tayo sa posisyon na we can really influence, we can make an impact dun sa mga pinupuntahan natin. So kami, when we travel, we usually get the numbers, contact numbers ng mga guides namin, and we publish them in hope na makakatulong kami sa kabuhayan din nila. So, around, patapos na yung pandemic noon, one time, nagising ako, ang dami kong missed calls. Tapos hindi ko kilala kung sino. Yun pala, galing siya sa dati naming bangkero sa Batangas, sa Nasugbu, island hopping na bangkero namin. And gusto niya lang, nung minessage ko siya kung sino po sila, napakilala na siya yung bangkero namin, hinanap niya kami kasi gusto niya lang magpasalamat. Kasi daw, kahit even nung pandemic, hindi siya nawalan ng kabuhayan. Kasi may mga nagbubok sa kanya na mga turista. So hindi parang 'di ba maganda sa feeling na nakakatulong tayo sa mga locals doon. So kanina sinabi ko, sabi niya, nakapagpatayo na daw siya ng bahay because of that one post that we did. And hindi lang siya nag-iisa, marami. Meron kaming homestay na pinagstayan, meron na siyang apartel. Nakapagpagawa na siya ng apartel. Oo. And sabi ko kanina, 'di ba, when we started this presentation will start and end with a bangka. Tinanong ko siya, si Kuya Marv, kung ano pa yung ibang napundar niya. Tapos sabi niya kasi yung bangka niya na sinakyan namin noon, medyo hindi maganda. Hindi pa, alam niya yun, parang luma na. Tsaka nirerentahan lang niya. Oo, nirerentahan lang niya. And ngayon daw, nakabili na siya ng sarili niyang bangka. So, ayun. Sana may natutunan kayo kahit na maiksi lang yung session. As in super iksi. Pero, ayun, if ever may questions kayo guys, message nyo lang kami sa Instagram, TikTok, Facebook, kung or saan-saan TikTok, pa, or kung YouTube. saan man kayo available, nandun kami. We will reply sa mga messages ninyo. Basta hindi lang kami nagta-travel. Ayun. Thank you guys. Thank you guys. All right, thank you so much. Guys, before we leave you and we let you go off stage, no? Siguro a quick question which I'm sure marami natutunan yung mga kago-negosyo natin dito. Pero ano ba ang perks, no, ng traveling locally? Would you say it's more expensive, it's cheaper? Kasi nandyan yung debate lagi. Let's say, kunyari, meron kang 10,000 pesos, di ba? Dito mo ba siya gagastusin o mag-abroad ka? Ano yung perks of
you spending your money or for traveling locally? For me, yung sinabi ko kanina na kapag nagta-travel tayo, we also get to help the local economy. Yun talaga yung pinaka-importante. Kasi most people don't realize, kasi lalo na pag sinabing budget travel, yung talagang tipid na tipid. Okay lang yun, pero kung kaya natin talaga, tumulong naman tayo sa mga small businesses. Kung meron kayong gustong itry na pagkain, go ahead. Kung meron kayong gustong puntahan na medyo mas mahal ng konti, pero gusto nyo talaga and kaya nyo naman, go ahead. Kasi the more na gumagastos tayo sa lugar, the more na napapagana natin yung economy dun sa lugar na yon. And baka mas gumanda yung facilities balang araw, di ba? That's correct. Top 3 places, before I let you guys go, top 3 places. Alang hirap. Hindi, kaya nga hindi top 1 para wala magtampo. Top 3 tayo. Top 3. In no particular Ikaw order. muna. Yung mga hindi masyado napupuntahan, yung mga, of course, aside from mga Boracay, Palawan, yung mga top 3 na napuntahan nyo, uy, grabe, may ganito pala dito. Ako, top 3 is Bili Island. Bili. Sa Samar. Okay. Samar. Then after nun, ano pa ba? Batanes. Okay, Batanes, definitely. And then, I think, favorite ko talaga, may bias ako Boracay. Boracay pa rin, Batanes. Top 3. For me, una siguro is Zamboanga. Okay. Paborito ko yung pagkain sa Zamboanga. Ang ganda ng kultura sa Zamboanga. Pangalawa is Sagada. Uy, sarap na road, napuntahan ko yan, sarap na road trip niyan. And ang pangatlo is Iloilo. Paborito ko yung Iloilo, sobrang underrated na destination. And laging naka-sale ang Iloilo. Yes. So kapag ka nag-sale, hanapin yung Iloilo, ang daming pwedeng gawin, ang daming pwedeng kainin. And parang recently na-declare siya sa UNESCO World City of Gastronomy. So yun pa lang, parang reason enough para puntahan. And ang mabait ng mga Ilonggo. Ay, Totoo. Tsaka masarap pagkain. Totoo. Masarap pagkain dyan. Batchoy, molo. Yun. Siguradong yung summer body natin maitatawid natin dyan. Ito na nga. Diba? Yosh and Vince, thank you so much. Alam mo yung maganda sa mga ni-share nila, no? Thank you. When you